Good evening po sa ating lahat. Happy midweek po. Tayo po ay mag-aawitan bago po tayo mag-proceed sa ating program. Bago po tayo mag-awitan ay akin pong inaanyayahan ang lahat na iyuko ang ating mga ulo para po sa ating pangunang panalangin. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, our most precious Lord, we thank you, Lord, for this moment that you have given to us, that we are able to worship you, to praise you, and to sing for you. We thank you, Lord, for everything that you have given to us today, tomorrow, and the coming days. Lord, we're asking, Lord, for your blessing tonight as we are going to sing praises to you, O Lord. May you bless us with heavenly voices. All these things we pray in the most precious name of our Savior, Jesus Christ. Amen. For our first song po, atin pong awitin ang We Gather Together. Sa page 5 po sa ating hymnal. Still or different, there will be the thy congregation is in tribulation. Thy name be ever praised, O Lord, make us free. For our next song po, let's sing My Maker and My King. Thy sovereign bounties, the spring winds
pong inaanyayahan ng lahat po na makisabay po sa ating pag-aawitan para po maluwalhati natin ang Panginoon ng sabay-sabay. For our next song po, let's sing Rejoice, Ye Pure in Heart. Give thanks and sing your first of honor. We honor the cross of Christ your King. Rejoice, rejoice, rejoice. Give thanks and sing. With voices full and strong, as ocean surging praise, set forth the surgings of all the songs of ages. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angel choirs, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and bliss, rapture of blessed birth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, on through love's long path, still chanting as he goes, from youth to age, by night and day, gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. Praising who reigns on high, the Lord whom we adore, the Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. For our opening song po, tayo po ay tumayong lahat at atin pong sabay-sabay na awitin ang The Lord in Zion Reigneth. The Lord in Zion reigneth. Let all the world rejoice.
Okay, tayo po ay magalang sa ating panalangin. Tayo po ay magsiluhod. O dalalakila at mapagpala naming Diyos, nasa trono ng kataasan ng mga langit, ang iyong pong tahanan. Ngayong gabi, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyong banal na harapan. Tiklop tuhod na lumalapit ang inyong bayan upang kami ay inyong pagkalooban ng inyong pong banal na Espiritu. Nawa, O Diyos, ay buksan niyo ang aming mga isipan at maunawaan namin ang inyong pong mga salita na aming pong pakinggan ngayong gabi galing sa inyong lingkod na ipinadala, Brother George. Tulungan mo, Panginoon, ng mga mensahe ay magbibigay sa amin ng lalong inspirasyon sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. At gayon din na panahanan mo ang bawat isa mula sa bata hanggang sa mga matatanda. At kami ay hahayo mula sa bantayog ng sambahang ito na punong-puno ng mga pagpapala. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagdinig. Kami pong tinanggap ang inyo pong biyaya at habag sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Purihin ang Diyos sa gabing ito na tayo ay narito ngayon at medyo marami-rami. Mas maganda siguro nga bawat Miyerkules ay may practice tayong awit. May magturo na eh. Kaya lahat ng mga kapatid ating inyayahan na magpunta na para ang ating practice ng awit ay tuloy-tuloy. Pagkatapos sa ating service ngayon, mamaya, umpisahan na natin awit. Practice ta. Mag-voice culture ta. Atong pilion ang atong mga awit kung saan yon. Kung alto ba, soprano ba, para nga hindi ta magkayagaw. Okay? So ngayon po kay gabi ng panalangin, niyahan ko yung ating mga kapatid na magmula kay GR hanggang doon ikot, pasalamat at saka prayer request. So yun ang ating gagawin ngayon. So mag-umpisa kay Brother GR. Ayan, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa paggabay ng Panginoon sa amin sa buong isang linggo. Nandyan yung Panginoon para kami ay pagkaingatan at hindi kami pinagkukulang sa aming pong mga pangailangan namin o pinansyal, mga kailangan namin sa araw-araw. Ayan, maraming nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalusugan na amin pong natatanggap sa araw-araw. Yun lang po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa karating isang linggo ay binigyan niya ako ng magandang pangangatawan. Lalo tigit, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan tayo ng magandang panahon upang tayo sama-sama na magpuri dito sa kanyang bahay-sambahan. At patuloy kong pinapasalamatan ng Panginoon sa pag-iingat niya sa araw-araw sa aking pagtatrabaho at saan man ako pumunta, ano man yung mga disgrasyang nakaabang ay ang Panginoon patuloy kong kasama. At binigyan niya pa rin ako ng magandang pangatawan at sa mga pagpapala na tanggap ko sa araw-araw. Yan lang po. Yan. Marami pong salamat. Una sa sobra sa Panginoon. Bagaman at ang aking katawan ay laging nararamdaman ko yung unti-unti kong panghihina, pero andyan siya na umaalalay lagi sa akin.
Nalulungkot lang po ako kasi para sa akin talaga gusto kong magampanan yung lahat kong mga tungkulin dito lalo na sa church. Pero sa ngayon na bigla-bigla nilang ulit akong nahihilo saan man ako makarating kapag ako isinumpong. Pero ito'y pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi sa tuwing ako'y susumpungin, nasa lugar ako ng maayos. Nung sinumpong ako, eksaktong nasa opisina ako ng Avon. Nalalayan nila ako doon. Kagabi, ganun na naman. Pero sa tulong ng Panginoon, habang nararamdaman ko yun ay sige lang ang pray ko sa Kanya at unti-unting nawawala yung aking pagkahilo. Kanina, punta sana kami ng doktor pero parang may kaba ako sa na ano naman yung malalaman ko sa katawan ko. Pero pinapasa Diyos ko na lang ang lahat na nakayanin ko dahil kasama ko siya. Yun lang po lagi ang naiisip ko, gayon din ang aking mga pamilya, na tibayan kami at patatagin sa pananampalataya, ano man ang mangyari. Lalo na po sa akin na alam ko na bigla lang, pero nakahanda naman ako kung ano man ang mangyari. Amen. Salamat po. Yan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy po na blessing na ibinibigay niya po sa amin and sa patuloy po na patnubay at paggabay po ng Panginoon sa aking pamilya at sa patuloy po na pagbigay ng magandang pangangatawan. At akin po idinadalangin si Papa po sa kanyang karamdaman, sa kanyang mata na nawa po ay ito ay pagalingin po ng Panginoon at hipuin po ng kanyang makapangyarihang kamay. At idinadalangin ko din po yung isa ko pong kaibigan na nakakaranas po ng depression ngayon na naway patuloy po siyang tulungan ng Panginoon na ma-overcome niya po yung ganong situation po sa kanyang buhay. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa patuloy po ng pagbibigay ng magandang kalusugan po sa akin anak at dinadalangin ko rin po na ang aking kapatid na si Marjo na nasa Bukidnon ay patuloy naway siyang bigyan ng magandang pangangatawan upang magampanan niya po ang kanyang gampanin doon sa paghatid ng balita ng Panginoon. Ayun naman po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay po na Kanya ipinagkaloob sa akin dahil dumating po ang aking kaarawan kahapon. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa blessing sa magandang kalusugan at sa mga biyaya, ganun din po sa proteksyon sa araw-araw sa aking pamilya. Yun lang po. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagbigay ng biyaya at pagpapala ng buhay at kalakasan sa ating lahat. Akin ding pinapasalamatan ang ginanap na blessing sa paaralan ni Sir at Ma'am Mercy kagabi doon sa tinigiban sa kanilang paaralan. Ating italangin mga kapatid ang paaralan nila ni Sir na tuloy-tuloy itong merong katahimikan. Kasi sa nagdaang mga taon, buwan at araw ay maraming mga nangyayari na kung sa ano pa ay kababalaghan. At na-witness din po namin yan siya. So dahil mayroon ng nasaktan na bata ay
pinilit ko si Sir talaga na ipa-blessing muli yung school. So, kagabi nagpunta si Pastor Cas doon upang mapanalangin, madebosyon at mapahiran po ng lana ang lahat po ng mga lagusan. So, aking hinihiling sa inyo na atin ding idalangin ang school ni Sir na kung saan ito ay malaking tulong din para sa ating church. Yan lang po. Ayan, magandang gabi po mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na paggabay niya po sa akin and sa family ko po. And dinadalangin ko din po ang patuloy na pagbigay niya sa amin ng blessings financially and yan lang po. Yung ano ko po is nagpapasalamat po ako kasi examination po namin kahapon and nag-check po kami kayo na and grateful po ako kasi nakapasa po ako, yun lang po. Ako po ay napapasalamat din po sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aking buhay, sa aking pamilya, gabay na kanya pong sa araw-araw. At aking pinapasalamatan ng sobra dahil sa ilang buwan na aking karamdaman, yung aking naramdaman sa aking kaliwang balikat na manhid at makirot ay hindi ko kinaya nung nakaraan. Ako po ay nag-inom ng vitamins para sa ugat, kaya nawala po yung manhid at kirot, pero wala namang lakas yung aking kaliwang braso, hindi ako makalaba, hindi ako makakilos, makabuhat. At ngayong linggo, naramdaman ko na may angat ko ng aking kaliwang kamay. Pero hindi pa lubusan talaga. Kaya hiling ko pa rin sa inyo mga kapatid na isama niyo ako sa dalangin na sana bumalik na talaga yung lakas ng aking buong kamay. Okay, first of all, thank you Jesus, thank you Lord, kasi ang update po nung request ko po na itulungan po natin ipag-pray yung ginanap po na crusade doon po sa Purok Tagbarukbok sa Barangay Isugod sa Quezon. Dito po sa Southern Palawan ay successful po at mayroon din pong mga tumanggap sa paanyaya ng Panginoon na bumalik sa kanyang paanan. Sila po ay 6 ayon kay mother ko. Yan po, thank you Lord. At akin po pinapasalamat na tayo po ay nagkatipon-tipon ngayon, nagsasamba sa kanya ng sama-sama. Okay. So, narinig ninyo mga kapatid ang iba't ibang request and pasasalamat. Nais kong ipaalam sa inyo na ang trabaho ng kaaway ngayon ay doble. Kaya kayong mga bata, mga anak, ang inyong mga cellphone, i-download ninyo ang mga religious song. Huwag na kayo talagang makikinig ng mga awit ng mga worldly song. Ay ngayon ay halos sa isang linggo, mayroong 3 magbigti dito sa atin, siksikan. Nakita ang kanilang mga cellphone nga puno ng mga worldly, nagsubaybay sa mga BTS. Hindi maganda yun. Nag-idol sila ng mga singer, mga sayaw-sayaw, mga awit nga mga kalibutanon.
kahit dito sa loob ng ating church may masamang espiritu. Alam mo, magsama-sama yan sa atin. O niya, pagka mahina ang ating panampalataya, sigurado ko nga, pupusis talaga. 100%. Kaya, habang may panahon pa, ating isit aside ang atong mga cellphone, lagyan natin ng mga awit ng spiritual song, mag-awit tayo ng mabuti, magsikap na mag-worship, para nga ang Diyos ay hindi, ang Espiritu Santo ng Panginoon ay hindi tayo iwanan. So, salamat sa mga request at pasasalamat. Ating idalangin mga kapatid, yung ating mga kapatid din, hindi natin tigilan sa panalangin. Ang mga pamilya nga hindi na natin nakita. At bago po tayo manalangin, ating i-memorize yung lahat ng ating mga napakinggan nga mga pasasalamat at prayer request. Lalong-lalo na kay Sister Yuli. Dalangin natin si Sister Yuli ang kaniyang kalusugan. Alam kong si Sister Yuli ay gustong-gusto maglingkod sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Yan ang ating idalangin. Sister Bing, gusto itong maglingkod sa Panginoon. Kaya pagalingin yan ng Panginoon. Lahat ng mga may karamdaman na gustong maglingkod sa Panginoon, anytime, kulang lang yan sa kakaisa natin sa panalangin. Dalangin tayo kapatid, para nga marinig sa Diyos ang ating pagkakaisa. Yan po. At huwag nating kalimutan, paalala ko sa inyo, ang ating fellowship ngayong Sabado, doon sa WPU Gym. Dalhin natin ang ating mga 1 year nga handog para pasasalamat sa ating akap. Kaya kung meron kayong 1 year nga naipon para pasasalamat, dalhin na natin doon, individual tayong magbibigay. Ganun lang yun mga kapatid. Idalangin natin na maayos ang ating collection para sa sunod natin nga tayo na ang magtanggap ay marami tayong mga pagpapala para sa pagbabago ng ating church. Yun po ang pinaka-the best. Dalangin natin ang church. Dalangin natin si Sir Romy sa kaniyang kalusugan, si Ma'am Mercy, ang kaniyang tahanan, ang kaniyang pamilya, mga anak. Lagi natin idalangin. Kahit hindi dito, kundi sa ating mga tahanan, idalangin natin sila kapatid. Willing na willing silang suporta sa atin. Lahat ng ating mga plano sa church, handang-handa sila sa pagtulong para lumago ang iglesyang pinagkatiwala ng Diyos para sa atin. Kaya ating idalangin sila mga kapatid. Sila ang ginamit ng Panginoon para sa ating patuloy na paglilingkod sa lugar na ito. Paglago sa ating panampalataya. So tayo ay manalangin mga kapatid, individual, tayo lumuhod at ating idalangin ang lahat ng mga nabanggit.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga minahal kong mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon mga kapatid sapagkat isang pagkakataon, isang oportunidad na binigay ng Diyos sa atin na ang bayan ng Diyos ay magkakasama-samang magpupuri sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Purihin po ang pangalan ng ating pong Panginoon sa gabi pong ito. Ang mensahe sa awit mga kapatid, ito po ay nagpapaalala sa atin na mayroong isang Diyos. Di po ba? Mayroong isang Diyos na siyang tumutugon sa iyo at aking mga suliranin. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ay aking sasambahin. Ang tanong po mga kapatid sa gabing ito, sa panahon kaya na tayo'y nakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ano kaya ang atin pong nasa isipan? Pagpupuri kaya sa Panginoon? Kasiyahan kaya dahil tayo'y nakaranas ng mga pagsubok? Madalas ito ay in reality ng mga kapatid, madalas kapag ang tao ay nakaranas ng pagsubok, nagkaroon ng alin? Anong nararamdaman? Sakit, di ba? Kirot sa puso, Sister Yuli. Oo, hindi biro, hindi ganun kadali na kapag ang isang tao ay daranas ng iba't ibang mga suliranin, lalo't mabigat ito, at halos hindi na kaya, Brother John, ay kung minsan nakakalimutan ang Panginoon. Madalas na nasa isipan ang tanong, Diyos ko, bakit ako pa? Panginoon, naging tapat man sana ako sa iyo sa paglilingkod, pero bakit kaya nakakaranas ako ng ganito? Mga minahal ko mga kapatid, hindi ko alam kung bakit ngayong gabi ay hindi ko alam kung ito ba talaga ay isang pagkakataon lang o isang pagpapala ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, sapagkat noong mga nakaraan pa ako ay nag-prepare din, pagkat ngayong gabing ito ay aking schedule doon sa aming church sa Karuray, new site. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ko alam Sister Yuli, talagang mabilis ang panahon. Nakababa ako dito na hindi pa sana, pero dahil ito ay kalooban ng Panginoon, ako po ay nagpapasalamat na kayo ay aking makasama sa gabi pong ito sa pagpupuri at pagsamba sa atin pong mahal na Diyos. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa gabi pong ito. Ang atin pong pag-aaral ngayon, ang ating oras ay 8:05 na. Di ko alam kung ito ba ay eksakto or tama siguro. Okay. Ang ating pag-aaral ngayong gabi, ito po ay mayroong pamagat. Talagang anong tawag na nito? Iniugnay mga kapatid ang ating mensahe ngayon sa mensahe ng awit. Wala naman kaming usapan na ganito ang inyong awitin. Subalit ito po mga kapatid ay mayroong pagkakaroon ng pagkakaugnayan sa mensahe. O pag sa madaling sabi mga kapatid, kung tutuusin, pwede na tayong umuwi. Kasi ang ating mensahe ngayong gabi mga kapatid, ito po ay mayroong pamagat, finding happiness and the midst of the storm. Sa madaling salita, masaya kahit may problema. Sino po kaya sa atin mga kapatid ngayon ang tataas ng kamay na magsasabi, masaya ako kasi ako'y dumaranas ng problema. Masaya ako sapagkat ako ay nakakaranas ng mga suliranin sa buhay. Mabigat man at hindi ko man kakayanin, subalit nandyan ang Panginoon na panagumpayan ko. Sino kaya sa atin mga kapatid ang magsasabi, Panginoon, salamat sa pagsubok na akin ngayong naranasan, sapagkat dahil dito, ako ay natututo sa mga karanasang ito. Mga minahal ko mga kapatid, lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Iba't ibang paraan nga lang, hindi pari-pariho. Hindi pari-parihong pagsubok ang ating nararanasan, mga suliranin sa buhay. Iba't ibang karanasan, at dito po may mga gabi
hindi natin po ito maipagkakaila. May mga gabi na tutulo ang luha sa iyo at aking mga mata. May mga araw ng bigat ng ating kalooban na hindi natin kayang maunawaan. Hindi natin kayang tiisin. At dahil dito mga kapatid, sa lahat o sa kabila ng lahat ng ito, dahil mayroon po tayong Panginoon. Ito po mga kapatid, ang pinaka mahalaga sa atin at pinaka importante sa atin. Dahil mayroon tayong Panginoon sa kabila ng mga suliranin at problema man na ating nararanasan sa buhay, maari pa rin tayong maging masaya. O di ba? Maari pa rin tayong masaya. Ang ating mga ngiti, ang ating mga labi ay nagagamit sa pag-awit sa papuri sa Panginoon, sa pagsasalita, sa papuri sa Panginoon. At tayo rin ay nakapagbigay ng encouragement doon sa ating mga kapatid na kung saan sila man ay nalulumbay. Ngayon po mga kapatid, ang tanong, bakit kailangang masaya kahit may problema? Bakit kaya kailangang masaya kahit may problema? Ang sagot, ito po mga kapatid, because God teaches me, teaches you, tinuruan ka, tinuruan ako kung paano tayo maging matatag. Kung ikaw kapatid ay hindi makakaranas ng pagsubok sa buhay, paano mo masasabi na ikaw ay nagiging matatag? Ang buhay sa mundong ito, mga minahal ko mga kapatid, ay punong-puno ng mga pagsubok. Walang isa sa atin na ligtas sa mga problema. Even tayo ay mga anak ng Diyos, ay tayo'y makakaranas ng iba't ibang karanasan, mga pagsubok na hindi kaya nating tiisin o hindi nating maisip kung bakit. Pero dahil dito mga kapatid, kung ating pong titingnan ang aklat ng banal na kasulatan, maging si Job, maging si David, at maging ang Panginoon mismo, ay dumaan sa matitinding mga pagsubok. How much more kaya tayo kapatid? Tayo kaya ay nagnanais na wag nawa akong makaranas ng pagsubok? Ito kaya mga kapatid ang desire natin sa ating buhay? Sa ating pag-iisip o sa ating mga puso? Kasi kapag walang pagsubok, ano mga kapatid? Masaya, di ba? Masaya Sister Yuli kapag walang pagsubok. Kasi walang problema. Pero dahil po dito mga kapatid, ang sabi nga ng Panginoon sa aklat ng Juan 16 ang talata 33, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. And the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Sinabi ni Jesus, sa sanglibutang ito ay maraming mga tribulation, kahirapan, suliranin, mga pagsubok at iba't ibang mga karanasan mga kapatid, ay maari nating mararanasan ito. Subalit ang kanyang isang pananalita na binigkas na ito'y magbigay sa atin ng inspirasyon ngayon, but be of good cheer. I have overcome the world. Dinaig ko na ang sanglibutan. Ano pa ang dapat mong alalahanin, kapatid ko? Kung si Kristo man ay nanagumpay sa sanglibutang ito sa iba't ibang mga pagsubok na kanyang dinaranas, na hindi siya nagiging except nito, ikaw, kapatid, bilang kanyang anak, sa pamamagitan niya, alalayan ka upang ikaw rin naman ay managumpay. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi sinabi ni Jesus na wala ng problema. Sa Biblia ay binanggit ng Diyos, kapag ikaw ay dumaranas ng pagsubok, mapalad ka. Hindi po sinabi ng banal na kasulatan na mapalad ang mga taong hindi nakaranas ng pagsubok. Kundi anong sabi ni Kristo? Sa aklat ni Santiago, Kapitulo 1, ang talata ay 2,
Mga kapatid ko, at talatang 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat sa pagkasubok kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Ito po ang assurance na iyo at akin kayong pinanghahawakan. Bakit? Sa kabila ng lahat ng mga ito, mayroong gantimpala ang Diyos na ibibigay sa iyo. Kaya nga ang sabi niya, mapapalad ang tao na nakakaranas o nagtitiis ng mga tukso o maging mga pagsubok. Ang kalakasan, mga minahal kong mga kapatid, natutunan lamang natin ito kay Kristo. Wala nang iba pa. Hindi po natin ito nakukuha o natutunan ni man, kundi natutunan ito natin sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesus. Ang tunay na lakas ay hindi galing sa atin, na masasabi natin, ay, nagtagumpay ako dahil ako ay matibay. Hindi po natin masabi na nagtagumpay ako sa pagsubok na ito sapagkat ako'y matatag. Tayo po mga kapatid, bilang tao, ang damdamin ay marupok, mahina, at walang kakayanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi kaya ng isang tao kung wala si Kristo. Kaya mapalad po tayo, Brother John, sapagkat mayroon tayong Panginoon, na tayo ay pinalakas, tayo ay pinapatatag ang ating kalooban. Binigyan tayo ng lakas na magtumibay sa kabila ng ating mga kinakaharap, sa kabila ng ating mga karanasan na ating nararanasan. Purihin ang Panginoon mga kapatid, pagkat ngayong gabi tayo'y narito sa bahay-sambahan upang siya'y ating sambahin. Ito po mga minahal kong mga kapatid, kapag ang tao ay umasa sa sarili o umasa lang sa kanyang sarili, ang sabi po, siya'y madaling bumigay at madaling manghina. Anong resulta mga kapatid? Kapag kang isang tao na walang Diyos sa kanyang sarili, na pinagtitiwalaan, kapag ka nakaranas ng mabigat na problema, sinusolusyonan niya ito. Anong solusyon? Kinitil ang kanyang buhay. Ito ang solusyon ng isang taong walang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan sa lahat-lahat ng kanyang buhay. Madaling bumigay, mahina, ngunit kapag tayo'y lumapit sa Panginoon, tinuturuan niya tayong magtiis at magtiwala. Ito pala mga kapatid, ang purpose ng Diyos kung bakit ako, bakit bawat isa sa atin ay pinahintulutan niya. Mga kapatid, i-correct po natin, ang Diyos ay hindi sumusubok. Hindi po siya ang sumusubok sa atin. Ngunit ipinahintulot ng Diyos na ikaw ay makaranas ng mga pagsubok upang sa anong purpose o anong layunin? Para ikaw ay maging matatag. Ikaw ay magtumibay. Ikaw ay maging malakas. Ito po mga kapatid, kaya nga ang kadahilanan kung bakit binanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi po niya sinasabi na nagagawa ko ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa aking lakas. Kundi, sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagbigay sa akin ng lakas. Kung kaya't ito ay aking nagagawa. Mga minahal kong mga kapatid, ang ating lakas ay galing sa Kanya na dumaan sa lahat ng hirap para tayo ay turuan kung paano din naman magtatagumpay. At sa kaparaanang ito, kapag ang tao ay nawalang Diyos, ay madaling madurog ng problema. Di ba? Atin po yang na hindi na po yan lingid sa atin mga minahal kong mga kapatid. Ating nakikita, ating napapanood sa social media, maging sa television o mga balita na ating napapakinggan. Kapag ang tao na walang Diyos, madaling madurog sa mga problema. Madaling maapektuhan. At sa panahon na siya
ay nakakaranas nito at hindi na niya ito makakayanan, mahirap niya na itong ma-overcome. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin, kung kaya't sa terminolohiya ngayong ginagamit mga kapatid, depressed ang tao, hindi na alam kung ano pa ang kanyang gagawin. Dahil dito, binanggit ng isang manunulat, ang kagalakan ay hindi dahil wala tayong pinagdadaanan. Ang kagalakan daw ay hindi dahilan sapagkat tayo'y walang problema. O hindi po ito mga kapatid, kundi dahil alam natin na may Diyos na kasama natin sa bawat nating mga hakbang. Maging masaya tayo mga kapatid sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat mayroon tayong Diyos na siyang kasama natin, na siyang umalalay sa atin, humahawak sa ating mga kamay, sa bawat nating pinagdadaanan. Bakit nga mga kapatid? Ito ang naging dahilan. Bakit ikaw? Bakit ako? Bakit tayo mga kapatid naririto sa mga oras na ito? Bakit? Pagkat mayroon tayong Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Tiyak natin na ang atin pong Diyos ang siyang kasama natin sa ating buhay. Sa bawat yugto, sa bawat sandali, hindi ka pinapabayaan sa karanasan na iyo at aking nararanasan. Dahil po dito mga kapatid, ang sabi nga, the joy, sa Nehemias 8 ang talata ay 10, the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan sa Panginoon ay siyang iyong lakas. Kaya, hindi po talaga natin masasabi mga kapatid na kung hindi dahil sa aking kakayanan, hindi ko ito ma-achieve. Hindi ko maabot kung anong mayroon ako ngayon kung hindi dahilan sa aking pagsusumikap lamang. No, hindi po ganun mga minahal kong mga kapatid. Kundi sa pamamagitan ng gabay, ng tulong ng Diyos, ng Panginoon, kung kaya narating mo ang iyong ngayong kinalalagyan. Kung kaya't nakamit mo ang iyong gustong maabot. Kung kaya't narating mo ang nais o ang iyong pangarap sa buhay. Kaya dito, ang sabi nga, kaya kahit may luha, may kagalakan dahil ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas. Isang illustration mga minahal ko mga kapatid na nais po natin ngayong pagbubulay-bulayan. At atin po ngayong mabigyan ng isang punto kung saan applicable sa buhay natin po ngayon. Ang isang puno, isipin po natin mga kapatid, ang isang puno sa gitna ng bagyo. Mayroong dalawang uring puno na maaari nating makikita. Isang uring puno na ito ay hinampas ng hangin, malakas na hangin, at siya ay idinuyan-duyan sa hangin. Sa akala natin, sa ating kaisipan, ito ay mabubuwal na. Pagkat ito ay gumigiray-giray sa lakas ng hampas ng hangin. Pero matapos ang bagyo, tila walang nangyari. Bakit kaya? Sapagkat ang kanyang ugat ay malalim na nakabaon. Ito ang nagiging source sa kanya na siya'y hindi natinag. Hindi siya nabuwal pagkat ang kanyang ugat ay pailalim ng pailalim o naging dahilan na siya ay naging matatag. Ang isang uri ng puno naman mga kapatid, sa isip natin isang malaking puno at ito'y hindi maapektuhan sa lakas o sa hampas man ng hangin. Pero isang daan pa lang ng hangin mga minahal kong mga kapatid, nabuwal agad. Bakit? Sapagkat ang kanyang ugat ay hindi nakabaon. Sa ibabaw lang kumakanap sa lupa at walang matibay. Mga minahal kong mga kapatid, ito ang isa sa rason kung bakit siya nabubuwal. Kung ang iyo at aking pananampalataya ngayon na ating pinanghahawakan, kung ito'y hindi nakatanim, ito'y hindi nakaugat ng malalim kay Kristo,
kapatid, sa isang salita pa lang na marinig ng ating mga tainga sa ating kapwa kapatid, makapagsabi na tayo, mabuti pa hindi na ako magsimba. Oh? Ay, si kapatid man lang yan magsermon mamaya, hindi na ako magsimba. Sa mga pagsubok na dumating sa buhay, apektado, nabuwal. Isa at dating mga kapatid noong mga nakaraan lang, hindi po natin ito lingid sa ating kaalaman, ang karanasan na atin pong nararanasan. Siguro dito sa Orvan o dito sa sentro, hindi ganong apektado, Brother John. Hindi ko alam kung gaano rin ito sa inyo nagiging epekto ang bagyong Tino. Ngunit doon sa parte sa aming lugar, sa Karuray o sa norte ng Palawan, ang hangin ay hindi ganun kalakas doon sa parte sa amin sa Karuray. Kasi medyo lipod siya sa bundok o kubli siya. Maliban sa Taytay and Ruhas na talagang sila ay open. Malakas ang impact sa kanila. Subalit doon sa amin mga kapatid, iba. Hindi malakas ang hangin. May hangin naman pero hindi ganun nga kalakas. Pero ang buhos ng ulan, tila hindi mo na masukat. Sa isang, ang sabi ng Pag-asa, kapag ka ang isang galon na iyong ilagay sahod sa ulan lang na bumabagsak, kung ito ay mapupuno sa loob ng 30 minutes ang isang galon, ito ay nasa level na ng, sabi nila, third level na yata, o third level ng kalagayan, nasa red, na color na siya mga kapatid, ang pagkukumpara nito. Kung mapuno siya sa loob ng 30 minuto. Pero nung time na yon mga kapatid, nung ito ay sinusubukan ng ating isang kapatid, within 25 minutes, puno na ang isang galon na 4 litro ang laman. 25 minutes. So kung ikukumpara, mas mabilis siya, mas malakas siya kaysa inaasahan o sa kanilang estimation. Naging isang dahilan mga kapatid, kung kayo man ay nakarating ng Karuray, ang isang tulay doon na gitawag na New Site Bridge, mataas. Pero noong ito mga kapatid ay dumating ang baha, yung pinakataas na barindilya na lang ang nakikita. Ito ay minsan pa lang nangyayari sa buong buhay ng Karuray. So ibig sabihin, sa matagal ng panahon, ngayon pa lang nakakaranas ang Karuray ng gayon kalaking tubig ang nararanasan. Expected ng mga magsasaka na hindi ganun ang magiging epekto doon sa mga pananim. So, after ng baha, mga kapatid, lahat ay nawala. So, ito po mga kapatid ay isang karanasan maging sa inyong lingkod na sa panahong iyon ay sabi ko nga sa aking sarili, noong gabi pa lang, sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo na ang aking palay ay hindi maabot ng tubig, ibig sabihin, pagpapala ito para sa akin. Talagang inyo itong inilaan para sa akin. Ngunit kung ito man ay sa kinaumagahan ay mawala, ito ay hindi para sa akin. Ang sabi ni Mrs. Pang, kumusta kaya ang iyong tinumpok ngayon? Treasure na lang mga kapatid. Lahat ay nakaipon na. Sabi ko, ang Diyos ang bahala. Kung ipahintulot niya, ito ay mawala. Pasasalamat tayo kasi atin itong namasdan sa loob ng ilang buwan. Binigyan tayo ng pagkakataon ng mga ngalaga nito at masisilayan ang kanyang kabutihan.
Ngunit sa panahong ito, hindi po natin ito hawak. Akin na pong minamindset, mga kapatid, ang aking isipan. Nang binasa ko ang aklat ng Santiago, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang taong nagtitiis. Mapalad ang taong nakakaranas ng mga pagsubok. Kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mahulog sa sari-saring mga, sa ibang version ng Bible, mga tukso o pagsubok sa buhay. Kaya sabi ko sa kanya, i-sit up mo na ang iyong kaisipan sa pagiging masaya. Mayroon man o wala. Para kung sakali man na wala, hindi ganun kabigat ang impact sa iyo. So, pilit kong isipin, kapatid, na ang Diyos ang siyang magprotekta. O yun na nga, kinaubagahan, wala ng ulan. Ganda ng panahon. Maaga, sabi ko sa kanya, manalangin tayo. Nananalangin kami, mga kapatid. Ang sabi ko sa panalangin ko, Panginoon, ano man po ang iyong kalooban, ang siyang mangyayari. Mangyayari nawa sa puso naming ito, na limitado lang ang pangunawa at damdamin. Pag nawa na maging mabigat o masakit ang impact anuman ang amin ngayong madatnan. Kasi 3 buwan na inantay, pinangalagaan, ginastusan, mga minahal kong mga kapatid, pagdating ko sa aking basakan, bumungad sa akin, kasi ang aking tumpukan ay isang maburol, medyo mataas. At ang sabi nga ng aking isang katabi doon, noong panahon ng Udit, ito ay sanap-sanap lang. So ibig sabihin, mas malakas yung kay Udit. Pero kung maabot man yon ngayon, ay tumpok yan, marami ang nakatumpok, hindi yan madadala. Sanap-sanap lang yan. Ay sabi ko, wala na akong ibang mapaglagyan, kundi dito na. Doon ko nilagay, mga minahal kong mga kapatid. Ngunit noong dumating ako maagang-maaga, bago mag-alas 6, ako'y pumaroon. Ang nakita ko, malinis na. Malinis pati ang mga damo na naroon na napakakapal na damo na aking hinahanigan para mapaglagyan ng tumpok. Napakalinis. Parang ginadamuhan ba, Brother John, pinangbunot ang damo. Napakalinis. Sabi ko, Panginoon, alam kong nariyan ka. Alam kong nakita mo at naramdaman mo rin ang aking inyong nararamdaman. Pero salamat sa iyo. Pagkat tinuruan mo ako kung paano ako ngayon haharap sa ganitong o mag-handle sa ganitong sitwasyon. Mabigat man isipin, kapatid. Mabigat man tanggapin. Pero sabi ko, wala na akong magawa sa aking sarili. Kasi wala na. Wala na. Ni kahit ano makita. Ang trapal na aking hiniram na kabago-bago, 2. Wala na. So sabi ko, ikaw ang siyang source nito. Alam kong ikaw rin ang magkaloob ng higit pa sang ayon sa iyong pangako. Ini-mindset ko, mga kapatid, ang aking kaisipan bago pa man nangyari. So noong panahon na yon, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon pagkat bagamat gayon ang aking karanasan, hindi na ganon ang aking naramdaman sa aking puso. Ang sabi ko sa kay Mrs. pag uwi ko, sabi niya, na, kumusta? Sabi ko, sa tulong ng Panginoon ay malinis na ang lahat. Sabi ko, sa tulong ng Panginoon, malinis ng lahat. Wala po tayong magagawa. Ang lahat ng yan ay kalooban ng Panginoon. Doon po, mga kapatid, atin pong makikita kung ano ang sa sarili natin, kung saan natin ito ilagay, dapat natin ito ring malalaman. O dapat natin malalaman kung saan natin ilalagay ang ating sarili na dapat naroon. Kasi kung hindi natin alam saan tayo naroon, bawat pagsubok na atin pong maranasan, ito po ang siyang magbigay sa atin, magdala sa atin ng walang pag-asa. Kasi hindi po natin malalaman, hindi natin ma-identify kung ang Diyos ba
ang nagpapahintulot o hindi. Sa ating kaisipan, babangon, ang sabi nga ng ating ibang mga kapatid, sabi niya, kung madaling sabihin na okay lang, ako hindi. Hindi ko matatanggap, ginastusan ko yan, pinangutangan ko yan. Ngayon, nakasit up na sa aking isipan na ito ay para sa aking nautangan, ito'y pambayad, ito'y para sa aking anak na nag-aaral, ito ay na-divide na mga kapatid, ay sa isang idlap lang nawala ang lahat. So, lahat ng pinaplano sa buhay ay nauwi sa wala. So, ngunit dito po mga kapatid, ganyan din tayo. Kung ang ugat natin ay nakabaon kay Kristo, kung ang ugat natin ay nakabaon kay Kristo, kahit anong unos na dumating, hindi tayo matutumba. Purihin po ang pangalan ng Panginoon, mga minahal kong mga kapatid. Pagkat sa buhay natin, ipinaparanas ang mga problema. Ipinaparanas natin ang mga karanasan. Kaya nga, naalala ko ang isang mensahe ni Pastor Andoy nung mga panahong siya'y naririto pa. Kung ikaw bilang isang mananampalataya, na mula nang tinanggap mo si Kristo at hanggang ngayon, na ikaw ay hindi nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, hindi ka nakaranas ng suliranin sa buhay, mag-isip-isip ka na. Oo, mag-isip-isip ka kapag ka hindi mo nararanasan ang mga pagsubok, sapagkat ang mga pagsubok na ito ang siyang nagpaparnes sa iyo, nagpapakinis sa iyong pananampalatayang magaspang, sa iyong karakter na walang pagpapakumbaba. Ito siya ang nagbibigay ng daan upang ikaw ay matututo magpapakumbaba sa harapan ni Kristo, manalig at magtiwala ng lubos. Minahal kong mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagtuturo ng walang kabuluhan sa bawat isa sa atin. Hindi siya nagtuturo ng walang kabuluhan sa bawat sakit, kundi ito ay may kaakibat na aral. May kaakibat na aral kapag ka ikaw ay nakaranas ng iba't ibang karanasan. Bawat mga pagsubok, may kalakasan siya na ibibigay sa iyo. Ito ang siyang assurance na atin po, mga kapatid, na matatanggap. Kaya sa halip na tanungin ang Panginoon, Panginoon, bakit ako may problema? Panginoon, bakit ako nakakaranas ng ganito? Panginoon, bakit ako nagkakasakit na naging tapat man sana ako sa iyo? Sa halip ito ang magiging katanungan, mga kapatid, maari nating i-divert ang katanungang yaon sa isang kasabihan. Maari nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, salamat at tinuruan mo akong maging matatag. Maging masaya tayo, mga kapatid, sa kabila ng problema. Maging masaya tayo dahil tinuruan tayo ng Diyos kung paano maging malakas. Maging masaya tayo sapagkat may Diyos tayo na siyang gumabay sa atin at nagko-comfort sa atin. At dito po, mga kapatid, siya ang ating guro. Di po ba? Siya ang ating teacher, a good teacher, a good leader. At kung tayo ay natututo, mga kapatid, kung ang ating mang leader, ang ating teacher na ito, ay nakakaranas din ng gayong mga pagsubok. Ang sabi nga niya, maging kayo din naman ay makakaranas. Iba nga lang, marahil mga kapatid, sa mga kaparaanan ang ating nararanasan. Madali na lang po tayo, mga kapatid. Ang sabi niya, kung siya ang sabi dito, mga kapatid, kung siya ang ating guro, walang bagyo, walang lungkot, at walang tukso na makakabuwal sa atin. Totoo kaya, mga kapatid? Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Kasi ito po ang assurance sa atin ngayon. Ikaw at ako dumaranas ng iba't ibang karanasan. Hindi po natin alam ano man ang karanasan na ating nararanasan, mga minahal ko, mga kapatid. Subalit ang lahat ng ito ay nagsasabi ang Diyos, walang bagyo, walang lungkot, walang tukso ang makakabuwal sa iyo at sa akin. Bakit? Anong dahilan?
2 Korinto 12, ang talata ay 9. Ang sabi niya, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." In weakness, my grace is sufficient for you. Sapat para sa iyo ang biyaya sa akin. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. So panahon na ikaw ay lugmok, mga kapatid ko, sa pagpanghinaan ng loob, ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Kaya ngayon, anuman ang iyo at aking pinagdadaanan, hawakan mo ang kamay ng Diyos at sabihin mo rin, masaya ako kahit may problema. Because God teaches me how to be strong. Ngayon pong gabi, nais kong basahin muli, mga kapatid, ang aklat ng Santiago, una ang talata ay 2 at ang talata ay 3. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok na sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ngayon pong gabi, mga kapatid, pagpapalain nawa tayo ng atin pong Panginoon. Sa mga salita na Kanya pong ipinahayag sa atin ngayong gabi, sa kabila ng mga pagsubok, anumang suliranin, huwag kang malumbay. Ang sabi nga ng awit, alin po ang sabi ng awit, mga kapatid? Huwag kang malumbay. Huwag kang manlupaypay. Sa panahon ng problema ay dumating, tumingin ka sa langit, pagkat naroon ang pag-asa. Wala sa sanglibutang ito, mga kapatid ko, ang pag-asa. Wala sa ibang bansa ang pag-asa na iyo at aking makakamtan, kundi ang pag-asa ay makikita, masumpungan, matanggap natin ito doon lamang sa ating Panginoong Hesus na naroon sa langit. Kaya sabi niya, tumingin ka sa langit, pagkat naroon ang pag-asa. God bless us all. Para po sa ating closing song, tayo po ay tumayong lahat at atin pong awitin ang "Oh Jesus, I Have Promised" on hymn number 213. Jesus, I have promised to serve you till
Tayo po ay manalangin. Dakila, banal po naming Diyos, ang tahanan ay nasa kaitaas-taasan ng mga langit. Pinupuri at sinasamba namin, O Panginoon, ang inyong dakilang pangalan. Sa gabi pong ito, narito ang inyong mga anak. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Masaya sapagkat ikaw ay nangako na kami po ay inyong samahan. Sa anumang karanasan na amin pong naranasan, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Salamat po, Panginoon, pagkat kung paano ka na nagumpay, gayon din po ang inyong paghawak sa aming mga kamay. Aalalayan kami upang kami din naman ay mananagumpay sa iba't ibang mga karanasan na amin pong nararanasan. Narito po ang inyong mga anak, mga anak, Panginoon. Iba't ibang karanasan ang amin pong nararanasan. Subalit, mangyayari po nawa na inyong buksan ang aming mga kaisipan, ang aming puso, na kami ay susunod sa inyo. Maunawaan namin na ang lahat ng ito'y inyong ipahintulot upang kami ay matututo at maging matatag sa pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Batid namin, Panginoon, na ito'y hindi pa ang wakas, ito'y pasimula pa lamang. Subalit dahil nariyan ka na siyang aming Diyos na aming pinaglilingkuran, na nangako na kami po ay hindi ninyo iwanan at pabayaan, kami po, Panginoon, ay patuloy nawa ninyong pagpapalain. Ang aming pananampalataya, inyo pong dagdagan, pakatatagin ang aming puso, palalakasin at magtumibay kami, Panginoon, sa pananampalataya sapagkat ang iyong biyaya ay sapat na amin pong tatanggapin mula ngayon hanggang sa ikaw ay darating. Ito po ay aming dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.